So yan, isasakasak natin. And then switch natin itong or pan na ito. So yan po yung number 1. And then number 1. So number 2 tayo. Number 2. Hey, it's DJ. What that? It's number 1. So yan, good morning muli mga kaibigan ko dyan. Ito't meron naman tayong mga i-repair na isang stand pan, tapos puro ano na siya, oh, high disc pan at saka 4 na stand pan ang ating i-repair. Yan, 4 na stand pan. Isa lang mayari niyan, kay Kuya RR, taga Palengke. Yan, umpisa na natin yan. Dami yan, 5. So yan, ito po muna ang ating unang ayusin. Itong stand pan na ito. Yan, ang tatakpo nito ay ano ba ito? Eureka pala ito. Ano, medyo lamabo na lang. No, Eureka. So ito na po, at buksan muna natin ito. Yan, medyo madulas man, oh. Madalas yung kanyang shifting. Maganda ang ikot niya. So mamaya titestira natin kung ano ba ang dahilan nito. At ito ay ayaw umikot. Kasi kanyang basic. So yan, nabuksan na po natin. Yan, nakatali pa pala. Tanggalin natin ang tali. Nakatali siya ng stroke. Oh yan, nakatali pa talaga. Then testerin muna natin ito para ating malaman kung may reading siya. So yan, testerin natin. Switch natin. So ayun, mayroon namang reading siya. Mayroon siya. So yun, natin alamin kung bakit ito ay pinapayos ni ating socket Palengke. Siguro dito lang yan mga problema niyan. Simple lang. Din ito, napansin ko yung kanyang wire may balat na. So yun, ayusin natin yan. Lagyan natin ng tape yan. So yun, tagalin natin ito mga tali na ito na straw. Naka-straw na siya. Daming straw, tali. So ayan po, ang daming buhok. Ayun, oh. Atin munang lilinisin itong shafting na to. At ito okay naman, hagana naman. So yan, napansin ko ano na pala ito, ini-bypass na. May gumawa na nito. Yung katulad ng ating ginawa. Pero yung ginawa ko rito, meron siyang maliit na hibla lang ginawa ko. Itong kanya talagang bypass, oh. Kanyang ginawa. So ito po, babaguhin natin ang linya. Ilalabas natin itong wire na ito. Susuot na lang natin ito dun sa takip niya. Kasi naiipit po, oh. Yun, oh. Yan, kung yung mapapansin yan, oh, naipit na siya. Oh. Naipit siya. Buti na lang hindi siya nasunog. Yun, oh. So ilalabas na lang natin to. Kaysa yung nakasuot pa dito. Nakasuot kasi dito yan, oh. Dito yan naiipit dito. So yan, putulin natin din, eh.
Butin natin ito dito para ilalabas natin. So ayan po yung gumawa nito, yung nag-repair nito. So ini-bypass niya. Kumuha siya dito ng isang wire, dinirekta niya dito sa capacitor. So okay lang din naman po yan. Ang kaso, malaking masyado itong ginamit na wire na pang bypass. So pag nasira na yan dyan, bibigay na yung makina niyan. So kasi walang thermal fuse. Bagay sa dami rin naman ng mga ganitong rewind motor na talagang yung iba hindi naglalagay ng thermal fuse. Kaya minsan hindi rin nagtatagal ang motor. Kaya kanya-kanya kasi tayo ng diskarte. Sabi nga, tayo mga magre-repair. Kasi hindi ko naman sinasabing ako'y magaling. Kumbaga, ang sa akin lang yung aking nalalaman na sa tungkol nga sa pagre-repair ng ganito at pagre-rewind, kasi gusto ko may ano siya, thermal fuse. Kumbaga para safe yung motor na ating nire-repair. So yan, laglag pala yung ano dito, yung kanyang bearing. Yan, kakabit lang natin yan mamaya. At nalaglag na yung bearing niya. Dito nakaipit. So ayan na. Iniwalay natin yung mga bearing. And then nilinisin natin to. Hindi nitong ini-bypass na ito. Bali, aayos na natin to doon sa loob. Kumbaga, bubuksan natin itong motor para walang nakalabas na wire na ito. Yun, doon na natin papaganahin sa loob. Para paglabas itong wire, maganda ang pagka-koneksyon natin. So yan. Update ko na lang kayo. Maya lang. So yan po. Ang dami nating nakuhang mga nakapulupot dito sa sa setting. So yan. Nalinis natin. So yan, natanggal na po natin yung kanyang tornilyo. So kaya pala ito ay ini-bypass dahil ang tigas, tanggalin ng mga tornilyo. So yan nga, atin po itong pinukpok at siya nabasag nga itong isang yung tainga, yung kabitan itong tornilyo. So papalitan na lang natin ito. So yun, tagkalin na natin itong bypass na ito na kulay orange. At atin ang bubuksan itong itong thermal fuse na. So maaari dito yan sa thermal fuse na yan. At wala siyang reading ngayon. So yun, lakas na naman ang ulan dito sa amin ngayong araw. March ngayon, March 5, 2025. Ayan, maulang naman. Kala ko tag-init na. So yun, buksan natin ito. Baka nandito sa ilalim yung kanyang thermal fuse. Dahan-dahan lang. At baka may maputol. So yun, yung malaki na yun. Nandun yung thermal fuse niyan. Sa malaki na yun. Doon. Hindi lang pang-isang. Hindi lang. Hindi lang. Doon, mas na. Nakuha na. Kali ito. Kaya lang naman ang pang-isang. Kasi sila natin. Natin namas. Kaya sa ulang. Hindi natin. Hindi. Kasi natin ito pang-isang. Kaya natin. Inspire. Maybe. So yun, wala nga. So, thermal fuse nga. So yan, puputulin natin itong thermal fuse na ito. Hindi, lalagyan na lang natin siya ng maliit na hidla. So ito na po yung ating kakabit ko. Kung yung mapapansin, yan, maliit na hidla.
So, ang liit-liit yan. Ito ang ikakabit natin para sa ating thermal fuse. So, yan, dito na po natin itatap itong ating pang common. Diretso po ito doon sa common natin. Itong ating kinakabit na maliit na igla. Yan po gagawin nating fuse. Maliit na yan. So ayan po, nahihinang na natin ang ating pinakang fuse. Ayan, okay na. Talihan na natin. Lagyan natin ito dito para ating matesting na. Lagyan na natin ang mga tornilyo. So ayan, lagyan natin ang langis. Lagyan natin sa primera. Ganda pa ng nito. Shafting. Ayan. So yan, dito na natin papalusutin yung wire. Dito na natin papadaanin. Bubutasan natin dyan. So yan, patapos na po tayo. Lagyan natin itong tali para safe. Lagyan natin ito ng cable tie. Yan, okay na. Ilagay na natin ang kaha. Okay na siya. So, plug na natin siya. Plug in. Then, switch natin. Yan, okay na po siya. Okay na. So, ito na po. Ipa-plug na natin. Yan. So, yan, okay na po siya. Number 2, number 3. Hindi, number 1, 2, 3. So, yan, okay na. So, ito po yung naging sira nito. Thermal fuse. Tapos itong wire pinutol natin at naipit siya ng tornilyo. And then, pinutulan na rin natin. Yan. Saka itong kulay orange na ito na ini-bypass nila yung nag-ayos dito. So, yan, okay na po yan. So, kabit na natin dito ang kanyang pinakang panglock sa ilalim para sa kanyang liig. Okay na. Kabit naman natin dito para mag-swing. So, saksak natin. So, yan, okay na. So, yan, bali, ang naging sira po nito ay yun nga, pinaliwanag ko na kanina na thermal fuse. Yan. Itong thermal fuse na to. And then yung pinag-bypass niya na kulay orange. At yun, pinatulan nga natin ang wire. Ngayon, okay na. So, wala na yung mga naka-jump niya. So, maayos na ang kanyang wiring. So, yan. At may isa pa tayong ayusin. Okay na po ito. Ano yun? Yan, mamaya na natin titestingin yan. So, ito naman po. Ito ang ating naman isusunod. Itong orpa na ito. So, buksan muna natin ito. And then testirin natin.
So yun, medyo masikip ang shifting niya. Masikip. Okay. So ayan, nabuksan na natin. Wow! Galing ng gumawa nito. Ibang klase. Kambal na kapasitor. So ayan o. Naka-encounter na naman tayo ng ganito. Dalawang kapasitor ang nakakabit. Dalawa. Pinagsama, akala ilalakas ang makina. So wala tayong magagawa at yun ang kanilang diskarte sa kapwa natin mga nagre-repair ng ganitong mga electric pan. Yan, napansin ko rin, ini-bypass din. So, binaypass na, dinalo pa ang kapasitor. Wow. Yan, ayusin na natin ito, maganda. Ilalagay natin sa tamang wiring niya para maganda siyang tingnan. Yan, dispan nga po pala ito. Yan, dispan. So yan, tagkalin muna natin itong mga nilagay na itong kapasitor na dalawa. Po yung ibang mag-repair eh. Wala silang panghinang na daladala. Siyempre para bili nga naman ng pagkain, at least marangal yung trabaho nila. Kaya lang ganito nga nangyayari. So kumbaga kulang siguro sila sa gamit, kaya dinadaan lang nila sa ganitong tali-tali lang. So naunawa naman natin yan, yung kapwa natin na mga ganyang technician. Kumbaga huwag na natin din silang mamaliitin, kasi doon din tayo nagsimula eh, sa wala. Sabi nga, kapwa natin yan eh, naghahanap buhay din ng marangal. So saludo ako din sa kanila. Bagamat ganito ang mga trabaho ay talagang kailangan. Hindi natin alam kung sila may mga anak, binubuhay, yan. Kaya lahat ginagawa rin nila, kumbaga para bili lang ng pagkain pang maghapon. Kaya yan, ayusin na natin ito ng mabuti. Ayos na lang natin siya ng maayos. So yun, nabaklas na natin. Tingnan natin yung shafting yan. Yun o, medyo may dikit lang siya. So lilihain lang natin. At sa tingin ko naman makinis pa yung kanyang shifting. Yan, lilinisin lang natin yan. Mamaya. So linisin lang natin. So sa tingin ko isa ang gumawa nito eh, nag-repair, kasi isang klase ang galaw eh, parehas siyang bypass. So ang ganda pa naman ng niya, motor Tanso ito, ganitong klase, kasi at mga sinauna 15mm yung kanyang stator. Diyan, check natin itong kanyang thermal fuse. Buksan ulit natin, baka yun lang din ang sira nito. Thermal fuse din katulad nung isang ating ni-repair. Diyan, buksan natin. So ito yung kanyang thermal fuse. So
So papalitan natin at meron naman tayo ditong naka-extra. Pero bago natin palitan ng thermal fuse, alamin muna natin to. Ayan, wala talaga siyang power o rating. Ayan, palitan na natin to, thermal fuse na to. Ayan, meron tayo dito na dati rin. Ayan, gumagana siya. So okay pa ito, malakas pa. So ito na lang ipapalit natin. Mas maganda pa yung mga ganitong sinauna kaysa sa mga bago ngayon. So yan, ayayin na natin. Nilagay na natin ang cover. So yan, okay na po. Lagyan natin ng cable tie. Yan, testirin natin ulit para ating malaman kung okay na. Kasi kanina wala itong reading. Yan, kinabitan na natin ang thermal fuse. So yan, okay na. Yung kanyang 1, 2, 3 tatago pa. Yan. Yan, okay na. Okay. And then lalagay na natin yan lagay na natin sa pwesto yan. So yan, linisin muna natin tong shafting para mawala yung kalabong. So yan, okay na, makinis na. Makinis na siya. Lagyan na natin ng spacer. So yan, ito okay pa naman na itong ating shafting at saka busing. Wala pang kalog-galog. So yan na lang isa na natin. Kanina hindi ito makagalaw dahil maganit, wala siyang langis. So ngayon nilangasin na natin. So okay na yan. Dudulas na ang andar niyan. Pukpukin lang natin para lumambot. Yan, okay na. So yan, malapit na po tayo matapos sa ating ginagawa. Siya nga po pala sa mga baguhan natin dyan na gustong matuto kung paano ba mag-repair at mag-rewind ng ganitong klase mga motor ng washing, electric fan. So pwede nyo pong balik-balikan itong ating mga video sa ating channel. At syempre po, kailangan lang natin yung tiyaga, sipag, higit sa lahat yung tiwala sa ating sarili. At syempre sa ating ganitong hanap buhay, dapat maging tapat tayo. So kumbaga, ibigay mo ang iyong pinakang the best na kaalaman para ikaw ay pagkatiwalaan ng ating kapwa. So ganun lang ating mga ginagawa. Yung hindi tayo makakalamang, di baling tayo malamangan, wag lang tayo manglalamang. Sabi nga. So yun, lagyan natin yung capacitor. So yan, nabuo na po natin siya. Hindi natin ang sasaksak yung plug. Yan, nakasaksak na po.
Pihitin natin. So yan, okay na po. Yan yung number 1, number 2, number 3. So yan, kanina po yan ay walang power. So ngayon okay na, gumagana na siya. So yan, lalagay na natin yung cover niya para bubuuin na natin. So yan, bubuuin ko lang po. And then mamaya update ko kayo pagkatapos. So yan, okay na mga igan. Itong ating isang dispan at saka isang stand pan. So yan, isasakasak natin. Ito munang isa. And then itong isa. And then switch natin itong core pan na ito. So yan po yung number 1. And then number 1. Ito po walang pihitan kanina. So nilagyan lang natin ito at saka itong pang angat na yan sa ating pag nagsiswing. So number 2 tayo. Number 2. So ayan yung mga number 2. So mga wala po rin yung power kanina. So ngayon okay na. Gumagana na siya parehas. Ayan, lahat na. Napaling na. So yan, sa pag-re-repair po nito ay talaga po namang kailangan natin ng sipag at tiyaga. At saka kailangan nating intindihin kung ano ba ang naging problema. So panoorin nyo lang po sa aking mga naunang vlog. At nandiyan po yung inyong mga kasagutan kung paano ba mag-repair ng mga electric pan na walang power, biglang huminto, etc. etc. Siyempre po sa pagre-rewind ng mga motor niyan. So meron na rin po tayo mga video niyan. Kumbaga hindi man tayo sa nagmamagaling, ayon lang po ito sa ating kaalaman na natutunan dahil din po sa aking kaibigan na taga Pasig. So nagporsige po ako kaya ito nakatuto. Sa loob po ng halos 25 years na tayo nag-repair niyan. Medyo gamay na natin talaga. So ito po thermal fuse ang mga sira. Ito yun dito, thermal fuse. And then doon, thermal fuse din. So yun lang po kung inyong naibigan. Baka naman pong pwedeng pa-subscribe, pa-like and share nitong ating video para kung saan man ito makarating. Shoutout po sa inyong lahat. Siyempre po sa may-ari nito si Kuya RR, yung pong may-ari dyan ng tindahan sa palengke. Shoutout sa inyong lahat dyan. Yan, thank you very much po and God bless you all. Ingat.